Kumusta ngayong araw ng Miyerkules? Magsasanay ulit tayo sa wikang Filipino. Bago tayo tumungo sa ating pangunahing paksa, ating pag-usapan din muna ang tungkol sa ating nakikitang panahon ngayong umaga. May bahagyang mga ulap at mukhang uulan, pero meron kasi tayo itong mga ibong dumadaan at lumilipad-lipad. At saka may liwanag din naman din, kaya mukhang di naman agad uulan. Bagamat kahapon naalala ko na nabanggit kong mukhang hindi na uulan kasi ang ating langit higit na maliwanag at wala nitong mga ulap na kulay gris na dahil nakita natin na kapag nagtipon-tipon ng mga ganyang ulap at ang lalaki ng mga iyan, babagsak ang ulan. Kaya lang, ngayon, may nakikita tayong pagbabago ulit sa panahon. Kaya maaring umulan kung hindi ngayon sa sumunod mga araw. Bagamat tingnan-tingnan pa rin natin kasi ang ating panahon ganito. Bagamat tag-init na, umuulan-ulan pa rin. Ganito man, hindi naman ganun kalakas ang mga pagbagsak ng ulan. At katulad nung nakarang araw, naglalakad lang ako na sa umaga, umulan-ulan, kaya lang huminto rin naman at hindi ko naman kinailangan magdala ng payong o ano. Sunod, ngayong umaga, nagtungo ako sa sports center dito sa Marikina Sports Center at nakita ko naman din na mukhang marami-raming tao ngayon. Maaga-aga ako nagpunta bago pa nitong ika-anim ng ika-anim at ika-anim ng umaga, no, mga ganyang panon. Ang ibig kong sabihin, alas 6:30 bago ika-alas 6:30. Ano ba yung uh, ika ika-anim ng umaga, okay? Ika-anim at kalahati. Ganun nga ba yun? Ika-anim at kalahati. Alas 6:30. Ika-anim at kalahati. Mukhang tama yon. Ika-anim at kalahati. Mga ganyang panahon, naroon ako sa sports center. Ngayon nga lang maaga-aga, higit na maaga-aga. Tapos nakita ko na may mga kabataan na naroon din at saka mayroon din ng mga matatanda na naglalakad-lakad. At kailangan din nga pala natin na mag-ingat kasi paminsan meron din yung mga matatanda na hindi ko alam kasi karaniwan ito mga panay matatanda yung pag na dikit ka, nalapit ka ng kaunti sa kanila, makararamdaman ka nitong yung ibig ko sabihin yung nasa air, nasa hangin yung airborne. Ibig sabihin yun yung alam natin ito yung kapag nahawaan ka airborne disease, infectious disease, maaring sumakit ulo mo, maaring manghina ka, maaring ano pa merong iba na uupo-upo ganyan. Kaya lang dito naman kapag nalayo ka na, hindi ka ganoong nakihalubilo, mukhang nawawala naman din. Makikita rin natin yan doon sa meron naman yung amoy, may amoy na pag nalapit ka, malalaman mo na merong kung ano nangyayari doon sa kanya o malapit sa kanya, ganoon. Kaya may ganyan, lumayo ka. Kaya yung sa amoy at saka dito sa meron kang parang nahihilo-hilo ka ganun. May mga matatanda na mukhang hindi ko tiyak din kung sinasadya ba yon o nais nila kasi na lumabas kasi sa halip na nakakulob ka dito sa kwarto, ano, maka hinga ka ng maayos na hangin o ano. Kaya lang dahil doon, yung mga malapit naman na tao na naroon din na hawaan, di ba?
At ang sa katunayan naman din yan, sa clinic, meron din naman din yung mga ganyan. Kaya lang, ang clinic kasi, orthopedic surgery. Ibig sabihin, hindi naman yan yung sa mga may infectious disease. Kaya, ang infectious disease na tinutukoy ko, yan yung doon sa internal medicine. Ibig sabihin, ang mga ginagamot dito sa klinika, itong mga may kinalaman sa buto, muscle, at saka mga sa mga didikit sa bagay na tulad ng joint, hindi yung mga infectious disease na doon sa ilang pang pagamutan, karaniwan yung malaking pagamutan, yan yung ginagawa nila. Kaya, yung mga ilang tao na ang kanilang pananaw, pag pumunta ka sa malaking pagamutan, nice mo, doon ka na lang, doon ka, parang tumitir, parang bagong tahanan mo, ganun. Hindi, pinaka may ganyan, makalabas ka kagad kasi, yung tinitira mo, isang katerbang tao may sakit. Ganon. Tapos may bagay pa yung malaking pagamutan niyan na may infectious disease. Kaya, ang pinakamaiking alalahanin natin, pag pumasok ka sa ganyan, sa malaking pagamutan, ang pinakamaigi natin gawin sa lalong madaling panahon, makaalis ka na kaagad. Hindi yung parang tumira ka sa hotel, ganun. Hindi. Kasi maaaring nasarapan siguro yung tao doon sa malaking pagamutan, no? Air conditioning, may pagkain dumating, ganun. Kaya lang, ayun nga, siyempre, ala natin din, may gastos din yun. Bawat araw magbabayad ka, ganun. Kaya, ang may ganyan, pag pumasok ka yan, kung kinakailangan ka, kasi pinaka may rin yan, outpatient yun, tawag na outpatient. Hindi ka na kailangan tumuloy sa malaking pagamutan na parang doon ka titira. Hindi. Nakalabas ka agad at makapagpahinga sa sarili mong tahanan. Kaya lang, yun nga rin, paminsan, sino marunong? Titira ka sa bahay mo ulit, babalik ka sa bahay mo. Sino marunong nung kailangan gawin dyan? Yung mga BP, blood pressure, ano pa, yung ano pa ba mga kinukuha niyan, yung mga sa dugo o ano, sino marunong? Di ba? Kung walang marunong, balik ka ulit dun sa malaking pagamutan o baka meron kayong mahanap na may know-how dyan, yung mga caregiver, di ba? Kaya lang, ayun, maghanap ka tapos paminsan, makita natin na yung hindi sila kasing bosisi doon sa nais mo, yung sa may, halimbawa, ikaw yung may sakit, makita mo, ako na yan, ganun, ganun, paminsan, ganun, ano magagawa mo, di ba? Ikaw yung napunta sa ganyan. Kaya unti-unti yan, makita mo naman din na, o nga, no, wala na akong magawa. O kaya, isipin muna, baka kailangan malaki yung bayad natin, ganun. Kaya lang, unti-unti, wala ka na ng pera, maubusan ka ng pambayad. Tapos, wala ka na rin magawa. Yan, pag naisip mo na, wala ka na talagang magawa, wala ka ng pag-asa, mamatay ka na, ganun. Yan yung mga makita natin na totoong nangyayari. At lalo na itong usapan sa pera. Parating dumarating yung ganyang bagay. Ang sa katunayan, kahit dito sa Liknayan, kapag nakikinggan ko, sinitin ako ano kayang ginagawa ng mga to rito. Yung mga tawag nilang mga physicist. Yan, nag-uusap-usap sila sa mga nung mga bagay. At ang sa akin naman din, ayan, parating naman kasing dumarating yung tungkol dun sa pera, no? At parating may mga tao na naghahanap din ng paraan upang paano ba tayo makakuha ng pera. Ayang sa akin naman, halimbawa, dito sa nabanggit ko kanina, itong mga nagkasakit, tapos niyan, napansin nila, naku, mukhang malaki-laki na nga nagagasta natin, ano nang gagawin natin. Yung mga kasama natin, naisip-isip na rin, okay na yan, ilang taon na, 70, 70, 65, pwede na yun, ayos na yun, ganon, di ba? Kaysa maghirap ka pa, no? Tapos alam mo naman, gagasta ka, tapos mamatay rin, ganon. Minsan, may mga ganon tao na nag-iisip ng ganyan. Ikaw naman, narinig mo, malulungkot ka lalo, ganyan, mapabibilis yung pagkamatay mo. Ano nang magagawa natin, di ba? Yung iba naman, napansin, narinig yata ako nito. Kailangan ko ipakita na
caring, yung mga maalala rin ako dito sa kanya, ganun. Meron namang ganun din. Kaya parang nagbabaliktad-baliktaran na yung mga yan. Minsan naman, makita mo, ba't kanina ganito to? Tapos yan, ganyan. Pabago-bago na. Kaya magulo, di ba? Kaya yung tungkol dito sa kung ano ba ang totoo, sa huli, yan ang nais natin talagang malaman. Kasi nabanggit ko rin yung tungkol sa mga tao. Upang makakuha ng pera, nagsisinungaling. Ngayon, tingnan mo yung sa may sakit, ano yung nais na malaman. Nais na malaman kung ginagawa nyo ayos o pinagloloko lang nyo ako o nais ba ako talaga mamatay na o nag-aalala ba talaga kayo sa akin. Mga ganun, di ba? Kasi hindi niya malaman kung ano ba talaga. Kung nawawala na tayo ng pera, ano nang gagawin natin? Mukhang ang nais na malaman kung ikaw ayos lang sa'yo, mamatay ka na. Ganun. Kaya lang din naman nila sasabihin sa'yo. Diba? Kasi baka sabihin mo, to nais to ako patayin ito eh. Ganun, di ba? Kaya yan, yung totoo. Ano ba ang totoo? Ano ba ang nais nating sa huli, di ba? Kasi marami kang pera, tapos yan, yung pumapaligid sa'yo, alam na marami kang pera, tapos binibigyan mo siya ng pera, handa rin sila magsinungaling upang makakuha ng pera, lalo na yung mga nangangailangan ng mabilisang pera yan. Kaya, ito nga, ang ginagawa ng ilan, gipitin mo itong tao na to, pag nangangailangan na yan ng pera, kahit kaunti lang ibigay mo sa kanya, tatakbo na yan, gagalaw-galaw na yan, ganoon. Kasi kailangan niya pera eh, di ba? Kaya mula ron sa paraang ganyan, may mga kriminal, may mga abusado, yung mga, bawa, itong nabanggit ko, mga smuggler, terrorist, nagagamit nila yung mga tao sa ganyang paraan, ano? Kasi alam nila, gipit ito sa pera, bigyan mo na kaunti dyan, tatakbo na yan. Kung saan na yung tutungo, gano'n, kung saan may pera, di ba? O, kaya kailangan tayo mag-ingat kasi mapanganib. Lalo na kapag ang mga tao, panay mga nangangailangan pera, ikaw, hirap ka nang malaman kung ano ang totoo, ano ang tunay. Tapos, ang sunod niyan, kung ikaw ang tao na hindi nagsisungaling, ikaw yung tao na mapagkakatiwalaan, bakit hindi ikaw yung maging pinakamayaman, di ba? Mukhang pag tinitingnan namin, itong tao na to na nagsasabi ng totoo, mukhang hindi naman siya mayaman ah. Ganun, di ba? Kaya ang tinitingala nila yung mga maraming pera, yung mga tao maraming pera na ang pagkaunawa nila, kaya yan naging mayaman kasi sinungaling yung mga yan din. Kaya sila rin sinungaling. Kaya lang, hindi sila makaangat. Yun yung kanilang suliranin, di ba? Ganito, halimbawa, may tatlong uri ng tao. Yung isa, marami naman talaga. Yung isa, yung mahirap na mahirap, lang ng pera. At yung gitna, yung hindi sinungaling. Itong nasa pinakamayaman at saka yung walang pera, ang pag-aunawa nila, mga sinungaling yung mga iyan, kailangan nilang pera. Kaya, uh, upang makakuha ng pera, gagawin nila kung ano kailangan nila. Ganun, di ba? Tapos yung mga nakita lang nasa taas, ang pag-unawa nila, kaya yung mayaman kasi mga sinungaling din yan. Ganun. Tapos, yung mga nasa gitna, itong mga hindi sinungaling, nandyan sila sa gitna. Tapos, nagtataka yung mga walang pera kung paano sila makaangat doon sa pinakamayaman din na sa tingin nila mga sinungaling din. Kaya, sa akin yan, ang sa tingin ko, ang paraan yan, ikaw yung hindi maging sinungaling. Tapos yan, makita mo, makaakyat ka doon sa gitna. Ngayon, kung maghanap buhay ka ng ayos, unti-unti yan, aakyat ka doon sa mga mayaman din. Kaya lang, ang magiging suliranin mo na, yung mga anak mo, halimbawa, na hindi marunong maghanap buhay. Na nasanay na sa rangya, nasanay na sa maraming pera. Kaya makikita mo, yung mga ilan na maraming pera na sinasabi ng mga walang pera na sinungaling. Ganun. Kaya tuloy, yan yung nagiging daloy niyan. Kaya lang, dahil itong mga walang pera, kailangan nila ng pera, hirap sila na maging hindi sinungaling. Kaya di sila makakyat din. Diba? Doon sa gitna na kung saan naroon yung mga hindi sinungaling. At dahil hindi sila sinungaling, mukhang wala silang pera. Ganun. Diba? Mukhang hindi sila ganun kayaman.
At nakikita nila yung mga mayaman lang yung sinungaling din, ganoon. O kaya, muli, tatlong uri. Yung isang uri, yung mayaman na yaman. Yung pangalawa, yung mga hindi sinungaling, nagsasabi ng totoo. At yung pangatlo, yung mga um, hirap, mahirap na sinungaling. Ibig sabihin, upang makaakyat ka doon sa mayaman, kailangan yung mahirap, hindi ka sinungaling, makaakyat ka doon sa gitna. Tapos yung unti-unti, dahil mabuting ang tao, naghahanap buhay ka, makaakyat ka doon sa magiging mga mayayaman din. Kaya lang, dahil yung mga anak mo o mga nakapaligid sa'yo, hindi marunong maghanap buhay, ang tingin tuloy nitong mga mahirap na sinungaling ka na rin. Ganon yung nagiging dalo niyan. Kaya lang, sa uli, ang nice natin, makakit dun sa mayaman, hindi ba? Yun yung nice natin eh. Kasi, um, ang nice natin maging buhay natin, yung maayos, wala tayong dami ng suliranin na lumalabas dahil wala tayong pera, ganon, di ba? Kaya ganoon. Kaya yun yung makikita natin na maaaring gawin nung tao na nais na maging mayaman. At ang ang ganyang paraan ang tingin ko isang maaring natin gawin. Okay. Okay na ito. Maaaring tayong huminto at magpatuloy pa muli sa ating pagsasanay. Salamat at itutuloy natin ang mga itong mga ganitong uring pag-uusap.